Isa nga sa mga naging saksi sa makasaysayang Game 1 ng PBA Governors Cup Finals sa pagitan ng TNT at Ginebra ay itong si Jordan Hedding. Masaya nga siya nakita kung gaano ka-intense ang laban ng dalawang team, lalo na ang mga import na sina RHJ at Brownlee sa harap ng 11,021 fans na sumugod sa Inari Center sa Antipolo. Kaya ang tanong ngayon ng marami, ito na kaya ang hudyat ng kanyang paglalaro sa PBA? Matatandaan na nagpa-drop itong Filipino-Australia noong 2021 sa PBA. Pinili siya ng Terra Firma Jeep sa isang special drop bilang parte ng Gilas Pilipinas pool na noon ay hawak pa ni Coach Tab Baldwin. Yun nga lang ay hindi siya natuloy sa liga dahil sa contract issue matapos pumirma sa Taichung Suns ng T1 League sa Taiwan. Pagkatapos ng kanyang Taiwan stint, dumiretso ito sa Japan B-League at nagsuot ng Nagasaki Belka jersey at ang huli nga ay sa West Adelaide Bearcats sa Australia. Sa ngayon na hindi pa siya nakakapirma ng kontrata sa anumang team kung kaya't malaki ang tsansa nito na maglaro sa PBA. Pero ang tanong dyan, kakagating kaya ni Hedding ang PBA rookie maximum salary na 200,000 pesos kada buwan na pwedeng ibigay sa kanya? Maliit ito kumpara sa milyon-milyong piso na sweldo dito sa Japan at sa iba pang liga sa labas ng Pilipinas. O pwede din gawin ito ang diskarte ni Stephen Holt na naglaro lamang ng isang season sa Jeep at kinalaunan ay nagpa-trade sa Ginebra. Pero ang problema nga lang, nagtampo na ang Terra Firma kay Jordan Hedding at hindi na nga sila interesado sa 6'2", 3-point specialist. Tulad ni Jordan Hedding, jobless din itong high-flying guard na si Renz Abando. Pagkatapos kasi ng kanyang successful journey sa Korean Basketball League, wala nang update sa kanyang basketball career ang 6'2" winger. Huli nga itong naglaro sa William Jones Cup, suot ang Strong Group Athletics noong July sa Taiwan, pero pagkatapos nun ay wala nang balita kay Abando. Maski ang kanyang mga social media account ay wala ding update tungkol sa kanya. Minaritas ko nga din ang kanyang Instagram account at nakita ko na wala na ang kanyang mga pictures kasama ang kanyang girlfriend. Sabi nga ng maraming Pinoy basketball fans, tila wrong move si Renz Abando sa hindi pag-renew ng kontrata sa anyang Jungkwanjing Red Boosters. Ang balita kasi mukhang pinaasa lang si Renz Abando ng isang magandang kontrata na di hamak na mas malaki kumpara sa kanyang nakakuha sa KBL. Ang problema ngayon, dahil hindi nga nag-renew ng kontrata si Abando sa anyang base sa rules ng KBL, nakaban siya ng 1 year sa KBL at 2 years naman sa anyang. Pinaligpas din niya ang pagkakataon na magpa-drop sa PBA, hindi tulad ng ginawa ng kapwa OFW na si RJ Abarrientos na sumali sa last PBA draft at maganda na ang karir sa Ginebra. Well, sana nga ay makikita nating lumipad uli si Renz Abando at pati na rin si Jordan Hedding, lalo't nasa peak pa sila ng kanilang basketball career. Kung pwede nga, may sama pa sa Gilas pool ang dalawa para sa darating na next window ng FIBA Asia Cup. Pero kilala naman natin si Coach Timko na hindi basta-basta nagasama ng bagong player, lalo na kung hindi pamilyar sa kanyang sistema. Pero ano sa tingin nyo mga kabola? Makatulong ba si Renz Abando at Jordan Hedding sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa darating na window o dapat ay mag-focus na lamang sila sa pag-job hunting? Tara, pag-usapan natin yan! Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.